Mag-iisang taon pa lang si Hart, 27 years old sa kumpanya ni Simon Mondragon, 32 years old na CEO ng Mondragon Group bilang sekretarya. Kilala sa larangan ng constructions, house and designs ang nasabing kumpanya. Madalas hindi siya pinapansin ng kanyang boss dahil hindi siya maganda. Baduy pumorma at walang taste sa mga damit. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Ang ingay talaga. Kung hindi lang nirequire ng management na kailangang umattend sa party na to, hindi talaga ako magtsatsagang magstay rito. Napilitan na rin uminom ng alak si Hart at makalipas lang ang ilang oras, nalasing siya. Nagpasya siyang magstay sa hotel room para sa kanya. Hinubad niya ang suot na pangit na dress tsaka dumapa sa kama. Samantala, sira na ang hotel number ng kanyang kwarto. At bumaliktad iyon. Sakto namang lasing na pumasok si Simon sa pag-aakalang iyon ang kwarto niya. Who are you? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Masyadong dim ang ilaw, kaya hindi makilala ni Simon ang babae. Napansin niya lang ang makinis itong balat at maputing binti. Anong who are you ka dyan? Kwarto ko ito. Are you seducing me? Biglang nag-iba ang tono ng boses ni Simon. Nakaramdam siya ng kakaibang init, dulot ng nainom na alak. Hindi no. Labas ka na. Matutulog ako. Huwag kang istorbo. What? Ganito na ba ang way ng mga babae para mangakit? Ang maging pa-hard to get? Ipinilig ni Simon ang ulo at hinila si Hart para bumangon. Bastos! Bitawan mo nga ako. Wala akong suot na damit. Alis! Huwag ka rito! Stop pretending. I knew it. Sino nagpadala sa'yo? Tanong ni Simon at idiniin si Hart sa kama. Nagpumiglas naman ang babae. Anong pretending? Bulag ka ba? Umalis ka sa harap ko. Manyak! Wala akong balang ibigay ang pagka... Hindi na naituloy ni Hart ang sasabihin nang ilapit ni Simon ang kanyang mukha sa harap niya. Stop playing with fire, miss. Whoever you are. Malakas na sinipa ni Hart si Simon sa tiyan kaya napapikit ang lalaki at muntika ng masuka. Ouch! How dare you! Ngayon naniniwala ka na. Bastos ka! Namamasok ka ng kwarto na may kwarto! Anya sa naiinis na boses tsaka bumangon. Hinila naman siya ni Simon sa buhok kaya bumagsak siya ulit sa kama at agad siyang kinubabawan. You want to be punished, ha? Ipapakulong kita! Buwisit ka! Tatayo na sana si Hart nang mauntog siya sa noo ng lalaki at aksidenteng nagtama ang kanilang mga labi. Sabay kumabog ng malakas ang kanilang mga puso. Hanggang sa halikan siya ni Simon sa labi dahil natuluyan nang napigtas ang pasensya nito. Nangatog ang tuhod ng dalaga. At habang tumatagal, nadadala na siya sa ginagawa ng binata. Tinugunan niya ang halik na may parehong intensidad. See? Bibigay ka rin pala. Shut up and kiss me. Don't regret it. Muling hinalikan ni Simon si Hart. Hanggang sa nag-init ang kanilang mga katawan. Unti-unti nilang inalis ang natitirang suot hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang mga sumunod na kaganapan. Pagkatapos silang mag-isa, basta na lang nagsuot si Hart pang ibaba. Mabilis naman silang nakatulog sa sobrang pagod. Kinabukasan, halos manakit ang katawan at ulo ni Hart na magising. Dulot na matinding lamig dahil sa aircon na nalakasan pala nila. Halos manlaki ang mga mata niya na makita ang malapad na kamay na nakapulupot sa kanyang bewang. OMG! Sir Simon? Hart? Damn it! Halos mapamura si Simon sa sobrang inis na makita ang pangit ng sekretarya. Kamukha kasi ito ni Betty La Fea sa sobrang pangit. Sir, anong ginawa mo sa akin? Bakit ka ba kasi nandito sa kwarto ko? Ano?
Ipipilit mo na naman sa'yo to? Malinaw na 49 yung nakalagay sa room number. Hala ka! 46 kaya yun? Paano na ngayon yan? Ikaw ang nakauna sa akin. Damn. Huwag mo na nga ipaalala. Nakakairita. Aray! Sabi ko nga nakakairita. Sino ba naman kasing maninindi ka sa kagaya kong pangit? Wala! Nag-iwas ang tingin si Simon at agad bumangon. Magkano kailangan mo? Wala! Kalimutan na lang. Hindi ako bayarang babae. Hindi ko ibebenta ang dignidad ko para sa pera. Kahit pag ganito ang ko kapangit. Inis na bumangon si Hart at halos manlaki ang mga mata ni Simon habang nakatingin sa kanya. What the heck? Bakit suot mo ang brief ko? Hindi alam ni Simon kung may inis siya o matatawa dahil feel na feel pa ng babae ang suot nito. Shit! Nakakahiya! Saad ni Hart tsaka dinampot ang mga damit. Pumasok agad siya sa banyo, naligo at nagbihis. Dahan-dahan naman siyang lumabas at inihagis ang brief ng boss. Ito na ang brief ninyo. Alis na ako. Mabilis at tumakbo paalis si Hart at tumingala pa siya sa room number na nakalagay tsaka sa magkabilang numero ng kwarto. Hoy! Ang kapal mo! Ikaw pa talagang tumakbo na parang lugi ka pa sa akin, ha? Babush! Buisit! 49 na nga nakalagay. Samantalang 45 ang katabi. Tsaka 47. Pag minalas ka nga naman. Hindi ko pa naisara ang pintuan kagabi. Aligagang umalis roon si Hart at na makapagbihi si Simon, nakita niya rin na sa room number talaga nagkamali. Buisit! Sa dinami-rami ng babae sa mundo, bakit dun pa sa kamukha ni Makibaw, yung nakasama ko? Paulit-ulit siyang napamura sa sobrang inis, saka umalis roon. Samantala, maagang pumasok si Hart sa opisina makalipas ang 2 araw. Anong gagawin ko? Mag-resign na kaya ako? Kaya lang, sayang ang sasahurin. Pero, hindi ko alam kung may mukha pa akong mayaharap sa kanya. Nakakainis. Anong binubulong mo dyan? Magtrabaho ka na. Pilit ikinakalma ni Simon ang sarili kahit na naiinis siya sa babae. Sige sir, magtatrabaho na. Natataranta naman bumalik sa pwesto niya si Hart at sinimulang gumawa ng report. Panay naman ang sulyap ni Simon kay Hart habang naiiling. Damn. Mukha pa ba yan? Bakit ba hindi ko pinagtutuunan ng pansin ng isang to? Kung hindi pa nangyari ang nakakasuklam na pangyayaring iyon, hindi ko pa mapagtatanto na ganoon kalala ang itsura niya. Sir, may problema po ba? Oo, yung mukha mo. Grabe ka naman sa akin, sir. Ang sama mo. Huwag mo ko intindihin. Trip ko talagang tumulala ngayon. Magtrabaho ka lang dyan. Pakitala ang mga ito sa HR department. Tumango na lang si Hart at ginawa ang utos ng boss na magpunta sa HR department. Lumipas sa mga araw, nanatiling masungit at mailap si Simon kay Hart kaya hindi mapigilang masaktan ng babae. Ang hirap maging pangit. Pangit rin ang trato sa'yo. Lord, wala na ba talagang pag-asang gumanda pa ako? Halos manlumo si Hart habang nakatingin sa magagandang empleyado ng kumpanya. Anong tinutunganga mo dyan? Tara na, ayoko malate sa meeting kasama ang kliyente. Andyan ka na pala, sir. Tara na po. Fine. Lumabas sila ng building at tumiretso sa pinakamalapit na hotel para kitain ang kliyenteng babae ni Simon. Sumakay sila sa kotse at nagtungo roon. Hindi naman nagtagal nakarating sila sa nasabing gusali at agad pumasok sa loob. Good morning, Mr. Mondragon. Bati ng napakagandang modelo na si Alexandra. Good morning, Miss Abeliana. Hindi mapigilang ma-insecure ni Hart sa kakaibang ganda ng babae. Mga ganitong babae ang nagbabagi sa kanya. Hindi kagaya kong pangit.
Anya habang nakatitig sa dalawang taong nag-uusap. Biglang kumirot ang dibdib niya habang pinapanood si Simon na masayang nakikipagbiruan sa kliyente. I want my house to be filled with high-class materials. The interior design must be elegant and appealing. Saad pa ng dalaga. No problem. Just sign this contract and we will talk about it the next time we meet. Okay, thank you. Matamis na ngumiti sa Alexandra at napansin ni Simon ang pagpapakyut nito sa kanya. Since we're done here, we need to go, Miss Abeliana. Sa sunod na lang ulit na pagkikita. Wait, maitatanong sana ako. Something personal. Sumenya si Alexandra na palabasin muna ni Simon si Hart. Go. Tumango lang ang sekretarya tsaka lumabas ang pintuan. Pero bago pa siya lumabas, nakita niya malanding lumapit si Alexandra at hinawakan sa dibdib si Simon. According to my source, wala ka pa rin daw girlfriend hanggang ngayon? Well, as you can see, I'm interested. Napailing na lang si Hart at tuluyan ng lumabas ang pintuan. Kumirot ang dibdib niya sa isiping maaaring patulan ni Simon ang babaeng modelo. Bakit nasasaktan ako? Don't tell me. Mabilis niyang ipinilig ang ulo tsaka naglakad patungo sa glass window ng hotel. Sa kabilang banda, Sorry. Nandito ako para makipag-usap tungkol sa trabaho at wala nang iba. Hindi ako interesadong lumandi. Sure ka? Ako na to. Ako na mismo ang nag-o-offer ng sarili ko sa'yo. Kahit na, wala ako sa mood makipag-flings. Wait, hindi ka naman bisexual ano? Inis na itinulak ni Simon si Alexandra at nabigla ang babae. Of course not. Wala lang talaga akong time to flirt. Tumango naman si Alexandra. Kumbinsido na lalaking-lalaki si Simon dahil sa aura nito at kilos. If ever na magbago ang isip mo, feel free to contact me. Sabay kindat ng dalaga. Hindi naman kumibo si Simon at naglakad na palabas ang pintuan. Biglang sumama ang timpla ng mood niya na makita si Hart. Tara na. Sige sir. Nagtaka naman si Simon sa pananahimik na sekretary. Sumakay sila sa elevator at walang ibang tao roon kundi sila lang. Pakiramdam tuloy nilang dalawa, nagsasuffocate sila. Nang umandar ang elevator, napaatras si Hart kay Simon at nagdikit ang kanilang balat. Tila na kuryente naman sila pareho at mabilis na lumayo. Gutom ka na siguro kaya ka ganyan. Dumaan muna tayo sa restaurant. Sabay lingon ni Simon kay Hart. Tumango naman ang dalaga at saktong hinto ng elevator nang si Simon naman ang mawala ng balanse at aksidenteng nahalikan ang noo ni Hart. Sir? Damn, anong klaseng elevator to? Ang unstable. Mabilis na lumabas si Simon sa elevator sa sobrang hiya at inis sa sarili. Pinunasan niya agad ang bibig na animoy diring-diri. Pagdating sa parking lot, Sakay na. Opo boss, mabilis na sumakay sa passenger seat si Hart at halos magwala ang puso niya na sobrang kilig dahil nahalikan ng gwapong CEO ang kanyang noo. Mabilis naman pinaandar ni Simon ang kotse papunta sa pinakamalapit na restaurant. Pagpasok sa loob, agaw atensyon ang kagapuhan ni Simon kaya pakiramdam tuloy ni Hart napakaswerte niya dahil kasama ito. Nahihiya naman si Simon na siya ang kasama. Order ka agad para makakain na tayo at makaalis. Opo sir. Anong next schedule ko? Personal interview sa mga applicants sir. Tumango naman si Simon at umorder na sila. Kalaunan, sinerve na ang mga pagkain at ganadong kumain ang dalaga. Ginugutom ba kita? Hindi sir. Bakit niyo natanong? You look like a pig. Nasaktan si Hart sa sinabi ng kanyang boss. Grabe ka naman sir. Bigla tuloy siyang nahiya habang napapalingon sa paligid. Nawala na rin siya ng gana kumain dahil doon. I'm telling the truth. Kaya maghinay-hinay ka sa pagkain mo.
Tumango na lang ang sekretarya at nang matapos sila kumain, bumalik na sila sa kumpanya. Ginawa nila ang kanilang mga trabaho. Isang umaga, "Sir, nasa labas po si Miss Abeliana. Gusto raw kayong makausap." Let her in. Tumango si Hart at nakaramdam na naman siya ng kirot sa dibdib. "Pasok ka na raw po, ma'am." Sabay labas ni Hart para magkaroon ng privacy ang dalawa. Hindi naman niya mapigilang mapaisip nang pumasok sa loob ng opisina ang magandang modelo. Nagde-date na kaya sila? Hinahayaan na ni Sir Simon na babaeng iyon na puntahan siya. Samantalang pag ibang tao, hindi niya pinapapasok kung walang importanteng pag-uusapan. Ayoko naman makiusisa. Wala pang 10 minutes lumabas na si Alexandra, kaya nangunot ang noo ng sekretarya. "Tapos na kayo mag-usap, ma'am?" "Yes, I need to go." Hindi pinahalata ng babae na dismayado siya dahil sa cold treatment ni Simon sa kanya. Umalis na lang siya roon at inantay ang party. Inimbitahan niya kasi si Simon na umattend sa kanyang birthday party sa sunod na linggo. Samantala, makalipas ang ilang araw, dumating ang pinakahihintay na araw ni Alexandra. Pumunta naman roon sila Hart kasama ang kanyang boss. "Sir, bakit kasama pa ako?" I need assistance. In case. Hindi na itinuloy ni Simon ang kanyang sasabihin. Hindi na naman nakapagtanong pa si Hart dahil naging busy ang boss niya sa dami ng kumakausap ritong mahalagang tao. Ang iba artista, ang iba kapwa negosyante at CEO ng mga kilalang kumpanya. Nang biglang lumapit sa Alexandra. "Hi! Mabuti at pinaunlakan mo ang birthday invitation ko." Happy birthday, Miss Abeliana. "Hanggang ngayon ba napaka-formal mo pa rin sa akin?" Hindi na kumibo si Simon nang ikawit ni Alexandra ang kamay sa braso ng CEO. Umasim ang sikmura ni Hart na masaksihan iyon. Pasimple namang inaalis si Simon ng kamay ng babae. "Kahit ngayon lang, huwag mo sana akong ipahiya." We're not even friends, Miss Abeliana. Stop using me for fame. Huli na, nasa atin na ang atensyon ng lahat. May ilang pumuri pa at sinabing bagay na bagay sila. Nagkakamali kayo. Bago pa maituloy ni Simon ang sasabihin, hinapit siya sa batok ni Alexandra at pasimpleng binulungan. Akala naman ng mga nakakita, nagkikiss ang dalawa, kaya mas lalong nasaktan si Hart. "Cooperate. I will double the payment for my demands." Napailing na lang si Simon. Ano akala mo sa akin? Escort? Marahas na inalis ni Simon ang kamay ni Alexandra. Nainsulto si Simon sa babae kaya hinawakan niya ang kamay ni Hart at hinila na ito paalis. Nalaki naman ang mga mata ng sekretarya sa gulat. Alis na tayo. Nakakawalang gana. Ayoko sa lahat ginagamit ako. Anong ibig mo sabihin, Sir Simon? Simon! Sigaw ni Alexandra at hinabol sila nang harapin ito ni Simon. Don't ever use this trick again. Baka makalimutan ko salitang respeto. Pero Simon, talagang gusto kita. Hindi na sumagot si Simon dahil naiinis siya sa mga babaeng kagaya ni Alexandra. Agad silang sumakay ni Hart sa kotse at umalis roon. Sakto namang kumalam ang sikmura ni Hart sa kalagitnaan na biyahe. Sorry. Hindi ka pa nakain? Tara, daan tayo sa restaurant. Pasensya na, sir. It's okay. Dinamay pa kita sa kalokohan ko. Inhinto ni Simon ang kotse sa tabing kalsada at bumaba sila para pumasok sa restaurant. Wala kasing space sa parking noon, kaya doon na lang nila itinabi ang kotse niya. Umorder sila agad ng pagkain at makalipas ang kalahating oras, isinerve na ang mga pagkain. Sir? Oh. Ayaw mo ba kay Miss Abeliana? Yeah, I hate her guts. Tila natuwa naman ang puso ni Hart sa kanyang naninig. Magana siyang kumain at nag-angat naman ang tingin sa Simon. Why? Bigla ka sumaya dyan. Ang sarap kasi ng pagkain. Natanggal ang gutom ko. Salamat sa treat palagi, sir.
Laki ng natitipid ko kapag ganito. Basta gawin mo ng maayos palagi ang trabaho mo. Hindi ako magsasawang ilibre ka. Noted, sir. Pinalabas naman sa TV na alis sa Alexandra Abellana patungong Italy para sa fashion show nito, kaya natahimik ang mundo ni Simon pasamantala. Samantala, pagkatapos silang kumain, nagpasya na silang umuwi. Inihatid naman ni Simon si Hart sa apartment nito. Sinong kasama mo? Ako lang, sir. Bakit? Wala. Sige, aalis na ako. Ingat pa uwi, sir. Hayaan niyo na si Miss Abellana. Tumango lang si Simon at umalis. Buong akala ni Hart nakakasundo na niya ang boss dahil may oras na mabait ito sa kanya. Pero nagkamali siya. Lalo na kapag nababadtrip ito kay Alexandra. Don't let her in. Tapos na naman ang kontrata. I already made her house. Grabe? Ang obsessed sa'yo ni Miss Abellana? Wala ka bang ginawa doon, sir? Wala. Stop talking about her. Naiinis lang ako lalo. Mag-asawa ka na kasi, sir, na hindi ka kinukulit ng mga babae. At sino ka para utusan ako? Napakamot na lang sa kilay si Hart sa sobrang PMS ng kanyang boss. Bandang hapon na magpaalam si Hart na mauuna ang umuwi. Sir, mauuna na po ako. Tumango si Simon at tinapos ang huling papeles sa kailangang pirmahan. Lumabas naman ng opisina ang dalaga at naglakad-lakad. Ramdam ni Hart ang matinding lungkot sa mga oras sa iyon. Madalas itong maranasan ng mga nasa ganoong edad. Ay, ang boring pala ng buhay ko. Puro na lang trabaho, wala malang nakaka-excite. Dumaan si Hart sa isang fast food at kumain. Nang natapos, nagpasya siyang magpunta sa bar para maglibang. Natagpuan na lang niya ang sarili na nagpapakalasing hanggang sa may mga lalaking lumapit sa kanya at ininsulto siya. Sinabihan siya ng mga ito na hindi nababagay sa bar na kagaya roon. Pare-pareho lang naman tayo nagbabayad. Paanong bawal ang kagaya ko rito? Sinabihan siyang pangit at pangparausan lang. Nang bigla na lang may sumuntok sa mukha ng lalaki. Bumagsak ito sa sahig na may putok na labi. Ganyan ka ba tinuruan ng nanay mong rumespeto sa mga babae? So stupid. Iritabling saad ni Simon na nooy kararating lang at may inom na rin ng alak. Sir Simon? Iniligtas mo ko. Kinusot pa ni Hart ang mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lang siya. Alis! Anya na siya nagpatakbo paalis sa mga lalaki. Kilala kasi nila si Simon at isa ito sa pinakamayamang tao sa mundo na hindi karapat-dapat kalabanin. Nang makaalis ang mga lalaki, bumaling ito kay Hart na may inis sa pakiramdam. Nagpaalam ka lang ba para mag-bar? Kakaiba ka rin ano? Wala kang kadala-dala. Gusto ko lang ilabas yung lungkot na nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi may kulang sa buhay ko. Pwede mo yung gawin pero wag sa ganitong lugar. Para mo na sinabi na tama sila. Na ang mga kagaya kong pangit at mukhang taga-Jurassic ay hindi nababagay sa ganitong lugar. Inis na tumayo si Hart matapos bayaran ang bill niya sa waiter. Umalis siya roon at sinundan naman siya ni Simon pero hindi na siya naabutan. Damn, saan nagpuntang isang yun? Wala naman ako sinabing ganoon. Ang layo ng pagkakaintindi niya sa ibig ko sabihin. Mga babae nga naman. Hinanap pa rin naman ni Simon si Hart pero di na niya talaga ito naabutan dahil sumakay na pala sa jeep ang dalaga pa uwi. Tinawagan ni Simon ang sekretarya pero hindi ito sumasagot. Bahala ka nga sa buhay mo. Kapag napahamak ka pa, labas na ako dyan. Bumalik na lang sa loob ng bar si Simon at nagpa siyang magpatuloy sa pag-iinom. Pero kahit ganoon, hindi maalis sa isipan niya si Hart. Kaya kalaunan, tumigil na siya at nagpa siyang puntahan ito sa apartment ng babae. Hart? Tawag niya sa labas ng gate ng apartment. Lumabas naman ang landlord at sinabing kanina patulog ang babae sa kalasingan.
Doon nakampante si Simon at nagpa siya ng umuwi na makahinga ito na maluwag. Kinabukasan, hindi nakapasok si Hart dahil sa hangover. Nag-notify na lang siya sa kumpanya at sinabing nilalagnat siya kahit hindi. Kinagabihan, may nakatok. Anya na marinig ang huling katok. Pinagbuksan niya ito ng pintuan. Kamusta ang pakiramdam mo? Nagdala ako ng gamot. Anong ginagawa mo rito, sir? Binibisita ka bilang boss mo. Kumain ka na? Inumin mo tong gamot na dala ko. Kakatapos ko lang kumain. Salamat sa pag-aabala na hatilan ako ng gamot. Tila may mainit na palad na humaplos sa puso ni Hart, umaasang may puwang sa buhay ng CEO. Alam mo bang kailangan kita sa trabaho? Walang ibang mas familiar sa gawain ng isang sekretaryang maaasahan kundi ikaw. Natahimik si Hart. Natunaw ang natitirang pag-asa na meron siya. Doon lang siya umamin sa boss niya. Hindi ko naman talaga kailangan ng gamot. Wala akong sakit. Nawala na. Biglang bawi niya sa takot na masisante. Di itabi mo na lang. In case sa kailanganin mo. Sige, aalis na ako para makapagpahinga ka. Tumangulang ang babae at hindi na nagsalita. Umalis naman ang CEO at nakampante. Damn, mali ito. Bakit na ako naaawa at nagiging concern sa kanya? Trabaho lang naman, di ba? Pangungumbinsi niya sa sarili. Kinabukasan, mabuti at nakapasok ka na. Oo, sir. Kailangan. Baka hindi nila magawa ang trabaho ko. Okay, magtrabaho ka na. Alam mo namang yun lang ang silbi mo. Walang pleno na sabi ni Simon. Madalas talaga hindi nito naiisip na nakakasakit siya sa sinabi niya. Hindi na lang kumibos si Hart sa sinabi ng boss kahit na nasaktan siya. Tinapos niya ang trabaho tsaka lumapit rito. Tapos na po ako magawa ng report, sir. Maipag-uutis ka po ba? Oo. Subukan mo nga ipaayos ang itsura mo. Naalibad pa rin ako. Pero sir, bata pa lang ako, ito na agad ang itsura ko. Just do it. Ito ang pera. Sabay hagi sa Simon ng ATM niya. Anong gagawin ko rito, Sir Simon? Kainin mo. Malamang, gagamitin mo para makabayad ka sa salon at pagpapaayos ng mga sira sa'yo. Ayoko ma-imagine ka ng ganyan ng itsura mo. Tapos araw-araw pa kitang kasama sa trabaho. Oo na nga. Bahala ka, sir. Huwag mo ikakalta sa sahod ko, ah. Ikaw nag-offer nito. Sumenyas naman si Simon na lumabas na si Hart, kaya agad dumiretso ang dalaga sa mall. Una niyang pinaayos ang kanyang buhok, sunod ang ngipin tsaka iba pang parte ng katawan na naging problema. Pagkatapos noon, bumili na siya ng mga skincare at makeup. Make-upan naman siya ng bakla at lumitaw ang maladyosa niyang mukha roon. Ako ba talaga to? Hindi makapaniwalang Anya. Tumango naman si Maui na baklang makeup artist habang nakangiti. Para sa kagaya ni Hart, worth it ang 3 days leave niya para sa whole body upgrade. Talagang naka-makeover siya. Kaya naman nung sumunod na araw... Good morning, Sir Simon. Sino ka? Empleyado ka ba dito sa kumpanya ko? Halos matulala si Simon sa kakaibang karismang taglay ng dalaga. Kumabog rin na malakas ang kanyang puso. Parang timang si Sir. Eto na ang ATM mo. Medyo malaki ang nagastos ko para sa whole body makeover. Ayun talaga ang tunay ko itsura. Ikaw si... Hart? Opo. Sabi niyo makeover. Hindi na nakapagsalita pa si Simon dahil sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso. Inilapag naman ni Hart ang ATM sa kamay ng lalaki. Doon lang natauhan si Simon. Sigurado ka bang ikaw si Hart? Hindi mo ako ginugood time o pinaprank? Oo, sir. Ako pa ba ang manloloko? Magsisinungaling sa'yo? Tumango na lang si Simon at tuluyan ng napipi.
Napailing na lang si Hart sa pagiging weirdo na CEO. Nagtrabaho agad ang dalaga. Habang nakatutok si Simon sa laptop, doon pa simpi nitong sinisilip si Hart na abala sa PowerPoint presentation na ginagawa. Damn, di naman pala siya kamukha ni Betty LaFea. May tinatago pala siyang ganda. Uy, sir, may uutos ka po ba? Masayang tanong ni Hart. Oh, wala. Natawa naman si Hart na makitang namumula ang tenga ng boss niya at nauutal pa ito. Ayos ka lang ba, sir? May sakit ka ba? Wala. Don't mind me. Tumango naman si Hart at ipinagpatuloy ang trabaho. Maya-maya lumapit siya kay Simon at sabay silang lumabas ng opisina para pumunta sa conference room. Agad namang napukaw ng tingin ang mga empleyado. Si Hart na nooy sobrang ganda at halos sambahin na nila. Dito ka nga. Sabay kabig ni Simon ng bewang na sekretarya. Nalaki naman ang mga mata ni Hart sa gulat. Sir, baka... Hindi yan. Sabay pasok ni Simon sa conference room at nagsimula naman agad ang mahalagang meeting. Ang agenda nila sa araw ni iyon. Lumipas sa mga araw at buwan, tila napawi ang inis si Simon kay Hart at napalitan iyon ng admiration. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, pinuntahan pa rin ni Hart si Simon nang magkasakit ito. Kamusta ang pakiramdam mo, sir? Heart? Eto, nilalagnat pa rin. Hindi ko kaya ang trangkaso ko ngayon. Napadalaw ka. Hahalagaan ko kayo. Kailangan ko ng boss sa trabaho. Natawa naman si Simon at inasikaso na siya na sekretarya. Hindi mapigilang mapatitig ng lalaki sa babae habang pinupunasan siya nito. Naiilang naman si Hart kasabay ng malakas sa tibok ng kanyang puso. Pinainom niya ng gamot ang boss matapos itong kumain ng lugaw. Ang sarap mo palang mag-alaga. Lagnat lang yan. Natatawang biro ni Hart. Nang kabigin siya ni Simon sa bewang. Bakit ganun? Habang tumatagal, mas lalo ako nagagandaan sa'yo. Bumaba ng trangkaso niyo. Pero hibang ka pa rin, sir. Biro ni Hart nang hawakan siya sa kamay ni Simon at atakin palapit sa kanya. Ramdam ng dalaga ang malakas sa dipok ng kanyang mga puso. I'm not. Tsaka dahan-daang hinalikan ni Simon sa labi ang sekretarya. Halos manlaki naman ang mga mata ni Hart sa gulat. Aatras na sana siya nang hawakan siya sa batok ng binata at mas nilaliman ang halik. Walang nagawa si Hart kundi magpadala sa init ng halik ng lalaki. Hanggang sa tugunan niya iyon, nakaramdam sila ng kakaibang init na pinagmulan ng nagbabaga nilang damdamin. Muling inangkin ni Simon na sekretarya at pinuno ang loob nito. Hala, baka mabuntis na ako. Anya at nang tignan ng katabi na himbing nang natutulog si Simon. Bumilis tibloy ang tibok ng kanyang puso. Maaga pa ring nagising ang dalaga kinabukasan at nagbihis. Ganoon din ang ginawa niya kay Simon na wala ng sakit. Dumiretso siya sa labas sa mansyon at umuwi. Lumipas ang isang buwan at mas lalong naging mabait si Simon kay Hart pero iniisip ng dalaga na wala itong feelings sa kanya. Hatid na kita mamaya. Wala ka bang mahalagang lakad, Sir Simon? Wala naman. Nakakahiya na. Wala kang dapat ikahiya. Naalala na naman niya ang nangyari sa kanila ni Hart noong may sakit siya. Aminado siyang nagustuhan niya talaga ang nangyari sa kanila ng gabing iyon. Kaya lang, hindi siya magaling mag-express ang feelings at masyado siyang magsakit magsalita. Inihatid naman niya si Hart na mag-out sila sa trabaho. Naliligo ba sa'yo si Spencer? Hindi na natiis si Simon makiusisa sa chismisan ng mga empleyado sa kanyang kumpanya. Oo. Gusto mo ba siya? Hindi nakasagot si Hart dahil alam niya sa sarili niya na ang lalaking kasama niya ang talagang gusto niya. Salamat sa paghatid. Andito na ako, sir. Magpahinga ka na. Tumango lang si Hart at aalis sa sana nang hatakin siya ni Simon at halikan sa noo.
Hindi na aksidente yun. Bakit mo ko hinalikan sa noo? Isipin mo. Basta, ayokong nililigawan ka ng iba. Huwag kang magpaligaw kay Spencer. Saad ni Simon tsaka umalis roon sakay ng kanyang kotse. Kinilig naman si Hart. Kinabukasan, maagang pumasok si Hart sa trabaho. Kinausap naman siya ni Simon. Ano schedule ko mamaya? Mag-audit sa shipping inspection. Tumango naman si Hart hanggang sa biglang magsuka si Hart at sinundan ito ni Simon sa comfort room sa opisina niya. Anong problema? Halos ilang araw na akong ganito. Hindi ko alam kung bakit. Nagpa-check up ka na ba? Hindi pa kasi busy pa tayo sa office lagi. Agad namang hinila ni Simon si Hart palabas ang comfort room at tumiretso sa parking lot. Sir? Saan mo ko dadalhin? Sa ospital. Kailangan mo ma-check up. Baka kung ano na yan. Sabihin na lang nila wala akong kwentampos. Pinababayaan kita. Nakakahiya pero salamat sir. Tumango lang ang lalaki at tila natibag ang matayog na pader na nakaharang sa pagitan nila dahil doon. Sumakay sila sa kotse at tumiretso sa pinakamalapit na ospital. Agad ni laboratory si Hart at napag-alamanan na buntis siya base sa pregnancy test. Lagot. Bakit? Mabilis na itinago ni Hart ang PT na hilahin siya ni Simon at pilit kinukuha ang PT. Sir naman! Natatarantang sigaw ni Hart, kabado talaga siya. Ano ba kasi ang hawak mo? Nabigla iyong nahulog at nakita ni Simon ang dalawang guhit. Nalaki ang mga mata ni Simon roon, tsaka bumaling kay Hart na animoy nagtatanong. Oo, ikaw ang ama. Buntis ako. Keep the baby. Pananagutan kita. Kumabog na malakas ang puso ni Hart sa narinig. Hindi siya makapaniwala pero naniwala rin siya kalaunan nang hawakan ni Simon ang kamay niya. Sigurado ka na ba? Oo. Pero gusto ko sanang itago muna kapag ikinasal tayo. Natahimik si Hart at medyo nadismaya dahil akala niya hindi siya gusto na CEO. Kumikirot ang puso niya habang marahang tunatango. Sige, pumapayag ako. Kahit alam ko malapo. Basta para sa bata. It's settled then. Sa mansyon ka na rin titira para naman mabantayan natin na pagbubuntis mo. Lahat ng kailangan mo ako ang bahala magbayad o mag-provide. Just tell me. Tumango lang si Hart at sinamahan siya ni Simon magpa-ultrasound. 1, 2, 3. Triplets ang anak natin? Hindi makapaniwalang tanong ng pinata. Tumango naman si Hart bilang tugon. Sobrang saya nilang dalawa, pero mabilis rin na napawi dahil alam ng babae na hindi naman siya gusto ng boss niya. Umuwi na sila at sa apartment pa rin dumiretso si Hart. Ayaw mo ba talagang lumipat sa mansyon? Mas convenient kapag doon. Tsaka na, ayos lang ako dito. Dito na lang muna ako. Hindi pa naman ako manganganak. Ikaw, basta, kapag may kailangan ka. Tumango lang si Hart at sinabing nais niya magpahinga. Sige, bibisitahin na lang kita dito. Huwag ka na munang pumasok sa work. Papasok pa rin ako. Di pa naman ganun kalaki ang tiyan ko. Kaya ko pa magtrabaho. Pero, sige na. Ayoko matengga lang sa apartment. Wala na nagawa pa si Simon kundi pagbigyan ang dalaga. Umalis na lang ito at naiwan roon si Hart na tulala. Hindi ganitong klase ng buhay ang gusto ko. Hindi pamilya at relasyon na walang pagmamahal, kundi puro lang obligasyon. Anya tsaka tumulo ang luha. Pumasok na lang siya sa loob ng apartment at nagpahinga sa sariling kwarto. Maaga siyang pumasok kinabukasan. Natigilan siya na makita roon si Simon. May hawak itong cake, tsaka gatas na nasa bote. mag-breakfast ka muna. Salamat. Kailangan ng triplets sa masustansyang pagkain. Pero alam ko rin at napapansin ko na medyo mahilig ka sa matamis kaya
Heto ang cake na binili ko. Huwag kang magpapasobra Masama magka-diabetes. Noted, sir. Anya, unti-unting tinatanggap na walang feeling sa kanya si Simon. Kumain na lang siya ng tahimik. Nang matapos, nag-umpisa na siyang magtrabaho. Bandang 10:00 ng umaga nung lumapit si Simon sa table niya. Magpapadeliver ako ng pagkain. Ano gusto mong kainin? Kailangan ng triplets na pagkukuhanan nila ng nutrients. Sige, wala rin ako sa mood kumain sa labas. Bawal ka pang maglakad-lakad. Baka matagtag ka. Tsaka na kapag kabuanan mo na. Talagang alagang-alaga mo ang mga bata sa sinapupunan ko Siyempre, mga anak ko yan Anak natin. Kinilig naman si Hart sa sinabi ni Simon, lalo na nang hawakan nito ang kanyang kamay. Talaga bang tanggap mo na buntis ako? Oo naman. Mag-e-effort ba ako kung hindi? Isinantabi na lang muna ni Hart ang nararamdaman at nag-focus sa trabaho tsaka sa pagbubuntis. Kaya tumango siya. Linggo ng gabi, nang isama siya ni Simon sa isang restaurant, piniringgan niya sa mata ang dalaga at maingat na inilakad papunta sa may garden ng restaurant. Ano meron? Gusto ko lang sabihin at aminin sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Kung gaano kita kagusto. Gustong gusto kita. Kaya naman, Heart, I want to spend my lifetime with you. Dahan-dahang inalis si Simon ang piring tsaka siya lumuhod at inilapas ang singsing. Oh my God! Heart, will you marry me? Napaisip naman si Hart at kalaunan ay marahang tumango. Oo, kahit tagal kong hinintay ang araw na ito. Damn, you make me so happy. I love you. Isinuot ni Simon ng singsing tsaka niyakap si Hart. I love you too. Tsaka hinalikan ni Simon si Hart sa labi at tinugunan ito ng dalaga. Nagyakapan sila at sabay na pinagmasdan ang magandang fireworks display sa kalangitan. Panay naman ang pagbagsak ng mga petals ng iba't ibang kulay na rosas. Labis ang kilig na naramdaman ni Hart sa mga oras sa iyon. Kain na tayo? Baka nagugutom ka na. Medyo lang. Inalalayan ni Simon ang fiancé sa paglalakad at naupo sila sa hinandang dinner table. Isinerve naman ang mga pagkain at masaya silang kumain na magkaharap. Buong akala ko, wala kang gusto sa akin. Mas lalo naman ako. Puro na lang kasi batang sinasabi mo about sa triplets. Hindi mo ba napansin na genuine ang trato ko sa'yo? Ang mga effort ko? Doon napaisip si Hart at inalala ang mga nagawa ni Simon para sa kanya. Madalas siyang bilhan nito ng pagkain, prutas at kung ano-ano pang regalo. Mas naging sweet rin at maasikaso noong mga nakaraang buwan. Napangiti naman ang dalaga. Kailan mo pa ako nagustuhan? Una pa lang. Mula sa hanap-hanapin din ng katawan ko ang bawat haplos mo. At yung nangyari sa atin noong nilagnat ako. Doon ko lang napagtanto na gusto talaga kita. Hindi mo nga tanggap nung pangit ako Sorry. Naging judgmental ako ng mga panahong iyon. Pero nakita ko ang kabutihan mo. Sa kabila ng pagiging jerk ko. Alam mo rin. Mabuti na lang nagbago ka na. Natawa naman si Simon sabay silang nakatapos kumain at nagpa siya maglaro sa playground roon na para mga bata. Sumakay si Hart sa swing habang itinutulak siya ni Simon. Ang dami nating pwedeng gawin rito. Ito pa talagang pang bata. Pero masaya ako. Yun naman talaga ang purpose Ang mapasaya ka. Napangiti sila sa isa't isa. Kilig na kilig si Hart roon nang halikan siya ni Simon sa labi. Nang manawa sa swing, nagpunta naman sila sa bilyaran sa katabi na playground. Naglaro sila at hindi akalain ni Simon na magaling roon si Hart. Marunong ka pala nito? Oo. Madalas namin libangan ito ng mga pinsan ko sa probinsya. May bilyaran kasi ang tiyuhin namin.
at minsan ako ang bantay. Kaya pala, Napahanga ng babae ang lalaki dahil talo pa siya nito sa laro. Dapat may reward man lang ako. Kinabig naman ni Simon sa bewang si Hart sa maingat na paraan tsaka siniil ng mainit na halik. Halos mga matis ang mukha ni Hart roon. reward granted para sa future wife ko. Kinilig naman si Hart lalo at nang mapagod sa kalalaro nila. Nagpa siya na silang umuwi. Inihatid ulit ni Simon ang fiancé sa apartment. Magpahinga ka na mabuti. Huwag masyadong magpuyat. Tulog na. Syempre naman. Thank you sa paghatid. Hinalikan ni Simon sa noo ang fiancé kaya kinilig si Hart. Unti-unti na nga nagbago ang trato ni Simon sa kanya. Umalis na ang lalaki at pumasok naman sa loob ang babae. Samantala, makalipas ang 2 linggo, habang namimili sa may palengke, aksidenteng nakabanggaan ni Hart si Spencer. Uy, Hart! Namimili ka rin? Nakangiting bati ng gwapong general manager ng kumpanya ni Simon. Oo, Spencer. Ikaw pala. Kamusta? Eto, maayos naman. Di na tayo nakikita sa kumpanya. Oo, medyo na busy na rin. Sabay silang namili ng gulay at karne. Nang matapos, inihatid siya ni Spencer sa harap ng apartment nito. Ayan, nandito na tayo. Thank you sa paghatid. Nakatipid ako sa pamasahe. Sa uulitin, nakangiting tugon ni Hart tsaka siya bumaba sa kotse. Kumaway lang si Spencer at umalis sakay ng kotse nito. Doon naman bumaba si Simon sa sariling kotse. Kanina niya pa inaantay si Hart at hindi niya akalain na makikita niya itong kasama ang lalaking pinagsasalosan niya noon pa. Saan ka galing? Walang emosyon ang mukha na tanong niya kay Hart. Napalingon naman ang dalaga. Namili lang ako ng gulay, tsaka karne. At nagkataon na nakasabay ko si Spencer. Oh, talaga? Kaya ba ayaw mo sumama sa akin sa mansyon ko? Dahil lihim kang nakikipagkita kay Spencer? What? Anong klaseng mindset yan? Sa tingin mo ba magagawa ko yun sa'yo? I don't know. Sayang-saya ka pa habang nakatingin sa kanya at nakikipag-usap. Usap lang. Selos ka na agad? Ano pa kaya kung patulan ko? Pangaasar ni Hart sa boss niyang seloso. Sinamaan siya ng tingin ni Spencer at hinawakan na mahigpit sa braso. Try me. Aray! Nasasaktan naman ako! Huwag mo akong pinagsaselos. Iba ako magselos. Bakit? Mananakit ka? Sasaktan mo ko? Hindi. Sabay niluwagan ni Simon ang pagkakahawak sa braso ni Hart. Yan ang wag na wag mong gagawin. Ang manakit. Ayoko sa lalaking nananakit ng babae. Ang ayoko naman, malamding babae na hindi marunong makontento. Sinasabi mo bang malandi ako at di marunong makontento, ha? Hindi mo pa rin ba ako kilala? Sobrang tagal na natin magkasama. Hindi pa man ako ganito. Pangit pa man itsura ko pero never ako lumandi. Nasasaktang paliwanag ni Hart. Hindi naman kumibo si Simon kaya naman sa inis ng babae, umalis na siya roon at iniwan si Simon na nakatulala. Kalaunan, bad trip itong umalis. Lumipas ang 3 araw, hindi napasok si Hart sa opisina, kaya naman na-miss siya ni Simon. Damn it. Sumobra ba ako sa pananalita? Nagkamali ba ako? Inis siyang lumabas ng opisina at tumiretso sa apartment ni Hart na makita niya si Spencer na sinundo si Hart. Damn it. Talaga bang may something sa kanila? Bakit pa siya pumayag na pakasalan ako? Gumaganti ba siya sa maling trato ko noong una? Humakpang palapit si Simon kina Hart nang sasakay na sana sa kotse ni Spencer ang babae. Saan mo dadalhin ang fiancé ko? Ikaw pala, Simon. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong kausapin yan. Marumi ang isip niyan. Tara na, baka inaantay na tayo ni Charmaine. Malit pa tayo sa binyag ng anak niya. Kayo na pala? Tsaka, fiancé ka raw niya? Huli na ba ako?
Biro ni Spencer nang kwelyuhan siya ni Simon. Subukan mo agawin sa akin si Hart. Makikita mo kung paano ako magalit. What? Tinatakot mo ba ako, Simon? Kung hindi ako pinilit ni Tita Faye na maging general manager ng kumpanya mo, matagal na kitang iniwan. Anytime, handa ako umalis. I'm not poor either. Sinasabi ko lang. Tsaka magkakaanak na kami. Natigilan si Spencer sa sinabi ni Simon at nilingon si Hart. Nagsasabi siya ng totoo, pero wala naman tayong relasyon o ano. Magkatrabaho lang sa isang kumpanya. Masyado lang talagang marumi ang isip niya ni Simon. Kung ano-ano pa ang sinasabi sa akin. Tamang hinala ka naman pala, Simon. Pero kung hindi mo lang rin kayang itrato ng tama si Hart, mabuti pang ako na lang ang mag-alaga sa kanya. Tsaka sa magiging anak niyo. Galit na kinuwelyuhan ni Simon si Spencer. Hindi kita kailangan para alagaan ang mag-iina ko. Akin lang sila. Lumipat ka na sa kotse ko, Hart. Ako ang maghahatid sa'yo. Pero naisip ni Hart na seryoso talaga ang fiancé, kaya hindi niya dapat ito galitin. Ayaw niyang madamay pa si Spencer sa tampuhan nilang dalawa. Sumakay na lang si Hart sa kotse ni Simon at humingi na pasensya kay Spencer. Ayos lang. Just tell me kapag sinaktan ka niyan. Agad pinaharurot ni Simon ang kotse niya papunta sa simbahan kung saan bibinyagan ang anak ni Charmaine na HR sa kumpanya niya. Sorry. Anong sabi mo? Wala akong marinig. Ang sabi ko, sorry. Alam ko namang hindi ka ganung babae. Sadyang seloso lang ako. Ayokong may ibang nagpapasaya sa'yo dahil baka maagaw ka nila. May tiwala ako sa'yo. Sa kanila wala. Lalo na kay Spencer. Sorry din. Wala naman akong gusto doon. Kaibigan lang ang turing ko. Tsaka, hindi ko naman akalain na gusto talaga ako noon. Akala ko trip lang niya pormahan ako dati. No, hindi ganoon si Spencer. Kapag gusto niya, gusto niya. Kaya nga naiinis ako. Baka agawin ka. Ano ka ba? Magkakaanak na nga tayo. Ganyan ka pa mag-isip? Sorry. Sa susunod, wag mo akong pag-isipan ng ganyan dahil masakit sa akin na walang tiwala ang partner ko. Ayoko rin na umabot sa mananakit ka o mapaparanoid. Baguhin mo yan kung gusto mong magtagal tayo. Oo. Alam ko rin naman na ayaw mo ng ganito. Tsaka, hindi rin magandang ugali. Pasensya na. Magbabago ako para sa'yo dahil mahal kita. Mahal rin kita. Salamat kasi handa kang magbago. Wag lang tayo maghiwalay. Handa kang baguhin ang sarili mo para lang hindi tayo magtalo. Ganon kita kamahal. Ayoko mawala ka. Sorry, seloso ang future husband mo. Ayos lang. Basta wag lang talagang lalala na makakalimot ka. Tumango si Simon at ipinarada na niya ang kotse sa parking lot sa tabi ng simbahan. Bumaba sila at nagninang si Hart sa binyag. Dumanaycho sila sa reception after ng binyagan. Lumipas sa mga araw, mas naging matibay na ang kanilang pagsasama at relasyon. Iniwasan na lang ni Hart si Spencer para hindi sila mag-away ni Simon. Habang tumatagal rin, lumalaki na ang tiyan niya kaya hindi na siya pinayagang pumasok sa trabaho. Sa mansyon ka na kaya? Tsaka na rin tayo magpakasal kapag hindi na malaki ang tiyan ko. Ikaw ang bahala. Basta, magpapakasal tayo. Oo naman. Pasasamahin kita sa yaya. Mahirap kumilos ang ganyan ang tiyan. Ako na ang bahala magbayad. Pero nakaramdam ng hiya ang dalaga. Huwag kang mahiya. Mapapangasawa mo ko. Pera ko, pera mo. Tumango na lang si Hart at kinabukasan nga may kasama na siyang yaya sa apartment. Madalas siyang puntahan ni Simon. May dalang pagkain tsaka mga needs ni Hart. Pagbabalat kita naman sanas. Kumain ka na maayos, ha? Lagi naman akong kumakain ng maayos. Pero hindi lang talaga ako dabain. Nako, purong bata siguro yung mga bata sa tiyan mo. Pray ka na mailabas ko sila ng ayos. Oo naman. Tumango naman si Simon at inasikaso na ang buntis niyang fiancé.
Nanood lang sila ng TV para malibang. Kinabukasan, sinorpresa ni Simon si Hart at dinala niya ito sa isang art gallery. Wow! Talaga natupad na ang isa sa pangarap ko. Mamili ka ng gusto mong painting. Kahit ilan, babayaran ko. Uy, hindi na. Sapat na sa akin na makita ko lang. Ayokong gastusan mo pa. Milyones ang halaga ng mga painting sa ganitong art exhibit. Ano naman? Basta para sa'yo. Money isn't a problem. Hindi na lang nagsalita si Hart. Naglibot sila roon at agaw pansin sa kanya ang galaxy painting na animoy na sa galaxy talaga sila sa ganda ng pagkakaprint noon. Ang galing! Buhay na buhay yung painting. Nakakamangha. Gusto mo? Hindi. Mabilis na sagot ni Hart tsaka lumipat na. Nang matapos ang exhibit, nagpasya na silang umuwi. Pinadeliver ni Simon sa mansyon ang painting at nilagay sa mismong kwarto niya para pag lumipat na si Hart, makita nito ang sorpresa niya. Ano pang gusto mo? Tutuparin ko. Wala na. Mabuo lang ang pamilya natin. Masaya na ako. Nakangiting tugon ng babae. Huwag kang mag-alala. I will make it happen. Sabay hawak ni Simon sa kamay ni Hart. Umalis naman sila sa art gallery at inihatid niya na ang fiancé sa apartment ito. Pero bago pa sila bumaba, hinawakan ni Simon ang mukha ng dalaga. Thank you for coming into my life. Binago mo ang takbo ng buhay ko na parang isang diretso lang ang tinatahak na daan. Walang excitement na ngayon ay punong-puno na. Ako rin naman. Napasaya mo ako ng sobra. Hindi na ako malungkot ngayon. Hindi na nadadown o ano. Masaya akong malaman ang epekto ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masira ang pagsasama natin. Mahal na mahal kita, Hart. Mahal na mahal din kita. At naniniwala akong magagawa nating bumuo ng masaya at kumpletong pamilya. Ngumiti si Simon at pinakatitigan si Hart. Dahan-dahang lumapit ang mukha ng lalaki at sinakop ang kanyang labi. Napapikit naman si Hart habang dinadama ang mainit at malambot na labi na fiancé. Ramdam niya ang init ng pagmamahal ni Simon na tinuganan niya ng puno ng pagmamahal. Sabay naman tumipok ang kanilang mga puso. Kalaunan, lumabas na si Hart sa kotse at tumiretso sa loob ng apartment para magpahinga. Umalis naman si Simon at umuwi na sa mansyon. Grabe! Ang sarap talaga sa feeling na mahal ka rin ng lalaking mahal mo. Kinikilig na Anya tsaka naisipang haplusin ang may kalakihan niyang tiyan. Tunay ngang napakaswerte kong mga anak. Dahil minahal ako ng daddy niyo. Sana wag siya magbago at patuloy niya tayong pahalagahan. Nakatulog naman si Hart roon sa sobrang pagod. Nang sumunod na araw, ang bango ah! Ano yan? Paglabas niya ng kwartong tinutulugan, bumungad sa kanya ang magandang mga bulaklak na nakalagay sa vase. Good morning. Para sa'yo. Alam ko mahilig ka sa mga bulaklak. Maganda itong display rito sa loob. Kahit konting sunlight lang okay na. May bintana ka naman na malaki. Thank you. Pinatataba mo na naman ang puso ko sa pagsuspoil mo ah. Sabay yakap ni Hart kay Simon. Kinilig naman ang gwapong CEO. Basta para sa'yo. Masaya silang ngumiti at niyakap ang isa't isa. Maghapon sila nagbanding sa apartment. Halos langgapin sila roon sa sobrang sweet sa isa't isa. Kinagabihan, nagpa-deliver si Simon ng makakain nila para hindi na magluto ang yaya ni Hart. Kumain ka na marami para malusog kayo ng mga anak natin. Oo naman. Kailan ba ako kumain ng kaunti? Oo nga no? Kahit noon pa. Huwag mo nang ipaalala yung pagsusungit mo sa akin noon. Buwisit ka. Sorry na. Aminadong masama ang ugali pero nagbabagong buhay na yung tao. Dapat lang. Baka ipagpalit kita kapag ganun ka pa rin umasta. Hindi na. Sobrang ganda mo na eh. Ah, ganon.
Kaya mo lang talaga ako ginusto dahil sa itsura ko. Joke lang eh. Walang joke-joke. Sumama na loob ko. Nakataas ang kiling na tugon ng babae. Niyakap naman siya ni Simon at hinalikan sa noo. Kaya kumalma si Hart. Wala naman sa panlabas na kaanyuhan ang tunay na pag-ibig, kundi na sa puso. Oo, nagustuhan kita dahil gumanda ka, pero bonus na lang yon. Kasi noon pa na may nangyari sa atin, ginusto ko talaga. Aminado ako na dismaya sa itsura mo pero di ka naman pala talaga pangit. Paano yung iba na walang pag-asang gumanda? Wala na silang chance tanggapin sa society? Lagi na lang ba mabubuli? Sana naman mabago na ang ganong sistema dahil hindi biro ang depression na nararanasan ng bawat isa. Oo, sorry talaga dati. Sana makabawi ako sa'yo. Ayos na yon. Bawing-bawi ka na. Sana lang wala nang maging biktima ng bullying. Tumango si Simon at hinalikan sa noo, ilong at labi ang fiancé. Kinilig naman si Hart at napangiti. Makalipas ang 9 na buwan, nanganak na si Hart. Agad itong dinala ng lalaki sa ospital at doon nanganak ng triplets. Kailan kami pwedeng lumabas? Bukas sa bukas rin. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Hindi madaling manganak. Mabuti naman. Hindi ka na uuwi sa apartment mo. Sa mansyon ko na kayo titira. Kumabog na malakas ang puso ni Hart tsaka tumango. Nagpahinga lang siya at inasikaso ang triplets kapag naiyak ang mga ito. Katuwang niya si Simon sa pagbabantay sa mga ito. Kinabukasan, maaga silang nakalabas sa ospital at isinama ni Simon sa kanyang mansyon. Kinarga niya si Hart papunta sa kwarto at dinala naman ng yaya ng babae ang isa sa triplets. Habang ang iba ay dala ng iba pang kasambahay tsaka nilagay sa crib. Ito yung halos malaki nang makita ang malaki at napakagandang galaxy painting na nagustuhan niya noon sa art gallery na nakadisplay na ngayon sa kwarto ni Simon. Oo, my gift. Noong nagustuhan mo yan, binili ko agad at dinala ko rito. Para sa oras na lumipat ka na sa mansyon, makita mo na. Surprise! Grabe! Nakakatuwa talaga. Thank you. I really appreciate it. Hinalikan naman ni Simon ang noo ni Hart. Simula noon, madalas na siyang katuwang ng asawa sa pagbabantay sa triplets. Hindi nila pinabayaan ng mga ito at pinangalanan nilang Sean, Ezekiel at Rage ang kanilang triplets na anak. Samantalang ikinasal naman sila sa simbahan sa Batangas makalipas ang 1 taon at kalahati. Finally, asawa na kita at ebelido ko na ang gamit mo. Kaya nga, napakabilis ang panahon. 1 taon na rin ang mga anak natin. Nakakatuwa. Sabay yakap ni Simon kay Hart. Magkatabi sila sa kama ng gabing iyon at katatapos ang nilang magsalo sa mainit na sandali. Ang daming ganap sa buhay natin. Pero pinakamasayang kaganapan ang ikasal ako sa'yo. Tama ka dyan. Sobrang sarap sa feelings habang naglalakad sa altar kanina. Halo-halo ang emosyon ko. Hinalik-halikan ni Simon ang kami ni Hart, kaya kinilig ang babae. Yumakap siya sa lalaki at mas lalo siyang nilambing ng asawa. I love you, wifey. I love you too. Kinikilig na tugon ni Hart. Sumiksik siya sa asawa at hinaplos ito ang kanyang buhok hanggang sa pareho silang nakatulog. Makalipas sa 7 taon, pagkagaling sa ibang bansa para mamasyal. Aray! Nabunggo ng isang babae si Sean. Ano ka ba naman bata ka? Bulag ka ba? Ikaw ang nakabangga, tapos ako pa naging bulag ngayon? Ba't nangatwiran ka pa? Piningot ni Alexandra si Sean. Aray! Mommy! Daddy! Sigaw ng bata. Sakto naman tapos na i-check ng immigration sila Hart at Simon na makita nilang sinasaktan ni Alexandra ang anak. Bitawan mo si Sean! Mommy!
paiyak na tawag ni Sean si ina. Binitawan naman ito ni Alexandra at muli silang nagkaharap ng babae. Oh, ikaw pala ang mami niya? Kumusta? Naalala na magandang modelo si Hart na sekretarya ni Simon. Ayos lang. Can you apologize to my son? Sure. Sorry, kiddo. Akala ko anak ka lang ng kusino. Sabay ngiti na Alexandra. Anong nangyari? Tanong naman ni Simon na makalapit siya. Halos magningning ang mga mata ni Alexandra na makita ang kinababaliwang lalaki. Simon! Kamusta? Oh, I missed you. Sana hindi ka nagalit sa akin. Malanding yumakap si Alexandra nang maras itong itulak ng lalaki. Excuse me, kasama ko ang mga anak namin at ang asawa ko. Please show some decency. Natigilan si Alexandra at napatitig sa kami ni Simon na nakahawak na sa bewang ni Hart. What the? Pinatulan mo si sekretarya mo? Nilandi mo siya, Hart? Sabay baling ni Alexandra kay Hart. I didn't. Mahabang kwento. Di namin kailangang magpaliwanag sa iyo, Miss Abeliana. Singit naman ni Simon. Hindi ako makapaniwala. Tinanggihan mo ko? Tapos pumatol ka lang sa kagaya niya? Mabilis na nabura ang kaplastikan sa itsura ni Alexandra nang malaman niya na ang katotohanan. Sakto namang sinundo ni Spencer ang mag-asawa tsaka ang mga inaanak niyang triplets. Ayos na sila ni Hart at tanggap na ni Spencer na hindi magiging sa kanyang babae. Tara na guys! Tawag nito sa pamilya ni Simon. We need to go, Miss Abeliana. Stop your obsession. Tumango naman si Spencer bilang pagsang-ayon. Umalis na sila roon. Habang nakasakay sa kotse ni Spencer, napag-usapan ng mag-asawa ang pagkikita nila ni Alexandra. Hindi kaya manggulo yun? Di naman ako papayag na guluhin niya tayo. Ako rin. Niyakap ni Simon si Hart at hinalikan sa noo. Kinilig naman ang babae. Inihatid sila ni Spencer sa mansyon at sabay-sabay na silang kumain. Salamat sa pagsundo mo sa amin. Wala yon. Pero mukhang may problema ka na naman. You mean si Miss Abeliana? Kaya nga, sakit sa ulong isang yun. Kung hindi lang ako allergic sa mga babaeng obsessed, baka pinatulad ko na yun. Kaya lang, ayoko. Baka mamaya sumakit ang ulo ko. O kaya naman may something siya. Like, problema sa pag-iisip. Halata naman. Ayoko ng ganun. Complicated at praning. Tumango lang si Spencer bilang pagsang-ayon. Iniba na nila ang usapan at nang matapos kumain, nakipaglaro lang si Spencer sa mga inaanak niya bago siya nagpaalam sa mga ito. Ayos din pala na ninong ang isang yun? Oo, kaya wag ka na magselos. Maaasahan yun tsaka mabait. Kaibigan lang talaga ang turing ko. I know, dahil akin ka lang. Sabay kabig ni Simon sa bewang na asawa. Kinarga niya si Hart at dinala sa kwarto nila. Inilak niya ang pintuan tsaka marahang ibinaba ang babae sa kama. Nagkatitigan sila sa mga mata. Happy 8th anniversary. I love you so much. Happy anniversary din. I love you most. Alam mo yan. Ang bilis ng panahon. Naka 8 years na pala tayong kasal. Pero ang relasyon natin 10 years na. Hindi pa kasama yung years na nagsimula akong mag-work. Oo nga. Pero yung pagmamahal ko sa'yo, alam kong lifetime. Nax, kaya ako sa'yo eh. Tila may mainit na palad na humaplos sa puso ni Hart sa mga oras na iyon. Lalo na nasakupin ni Simon ang kanyang labi. Nilaliman nito ang halik hanggang sa maengganyo siyang tumugon. Ramdam nila ang init, pananabik at labis sa kaligayahan. Habang hinahalikan ng isa't isa, inalis si Simon ang suot nila at sinimulang romansahin ng asawa. Mas lalong naggalablab ang init na nararamdaman ni Hart hanggang sa naramdaman na lang niya ang pang-angkin ni Simon sa kanya. Hindi ako magsasawang paligayahin ka. Alam ko. At alam mo na ikaw lang ang nakakapagpabaliw sa akin ng ganito. Napangiti sila sa isa't isa hanggang sa maramdaman nila ang matinding pagod. Mabilis silang nakatulog roon. Isang umaga,
Papasok na sana sa kumpanya si Simon na sinad siyang tumawid ni Alexandra. Kaya nabunggo ito ng lalaki. Nagawa rin namang ipreno ni Simon pero natumba pa rin si Alexandra at umarte na akala mo nasaktan ng sobra. Damn! Bakit ka pa kasi nandito? Anya tsaka tumawag ng ambulansya. Agad namang ikinarga ng guard si Alexandra sa ambulansya nang dumating iyon makalipas ng ilang minuto. Agad sinugod sa ospital ang babae at chinek ng doktor sa emergency room. Walang damage kundi minor injury lang. Binayaran ni Alexandra ang doktor na in charge kaya pinalabas itong nalumpo siya. Kamusta si Miss Abellana, Doc? Sinabi ng doktor na pansamantalang lumpo si Alexandra at kailangan na mag-aalaga rito. Inilipat naman sa VIP room ang babae. Makalipas ang isang oras, nagising rin sa Alexandra at hinarap si Simon. Kamusta pakiramdam mo? Sorry na sagasaan kita. How can I pay you? How much? Hindi ko kailangan ng pera mo. Ano sabi ng doktor? Bakit nakakasket ako? Pansamantala ka raw hindi makakalakad. Natulala si Alexandra at kunwari nagulat pa. Ganoon na lang ang takot niya, kunwari habang nakatitig sa mga binti na nakabenta. No! Hindi totoo yan! Anong gagawin ko? Simon! Ipapagamot kita sa ibang bansa. Pasasamahan kita sa nurse. Ako ang magbabayad para may mag-alaga sa'yo. No! You must take responsibility. Ayoko na iba ang mag-alaga sa akin. Kung gusto mong makabawi, alagaan mo ko. Kung ayaw mo naman, ipapakulong kita. Damn! Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Kaya kong ilaban ang kaso kung kakasuhan mo ko. Hindi ako tanga, Miss Abellana. Hindi ako kapapanganak lang kahapon para mauto mo. Alam mo? Oo. Alam mong hindi totoo na pilay ako. Nadulas si Alexandra kaya nangunot ang noo ni Simon. So you're lying? Gusto mo pa akong i-blackmail? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga nagtatanda, ano? Bahala ka na sa buhay mo. Nasagot ko na ang hospital bills mo. At yung doktor na in charge sa'yo, asahan mong sira na ang buhay dahil sa'yo. I will make him suffer and take his professional license. Inis na lumabas si Simon ng VIP room at tinawagan ang kilalang abogado. Naiwan naman si Alexandra sa VIP room na nangingit-ngit sa galit. Damn! Perfect opportunity na sana! Anya tsaka sinabunutan ang sarili. Samantala, hindi pa rin sumuko si Alexandra. Sinundan niya sila Simon at Spencer sa isang bar at nilagyan ng robust ang inumin ni Simon. Kaya lang si Spencer ang nakainom noon. Inakala niya naman na ang lalaki ang nasa VIP room sa bar. Kaya lang wala roon dahil tinawagan ni Hart kaya napilitang umuwi. Magiging aking ka na rin. Tsaka inalis ang suot na damit. Sumampa siya sa kama at hinalikan ang lalaki. Mabilis na nag-init ang dalawa at nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Kinabukasan, halos manlaki ang mga mata ni Alexandra nang si Spencer ang makitang katabi. No! 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 Akala ko si Simon na. Nagkamali ako. Damn! Ano ginawa mo sa akin? Puno ng inis na sabi ni Spencer. Umalis ka! Umalis ka! Parang mababaliw na si Alexandra dahil nasira ang plano niya. Bad trip namang nagbihi sa Spencer at kahit na naguguluhan kung anong gagawin, umalis siya roon. Hindi naman sila nakatiis dahil makalipas ang isang buwan, nabuntis si Alexandra ni Spencer kaya walang nagawa ang lalaki kundi panagutan ito. Sa kabilang banda, nalaman ng mag-asawang Simon at Hart ang nangyari. Mukhang si Lord nang gumawa ng paraan para lang masolusyonan ang problema mo kay Alexandra. Natatawang saad ni Hart at niyakap naman siya ni Simon. Kaya nga, walang magagawa. Ayaw niya akong tigilan eh. Buti na lang tumawag ka. Kaya lang,
Kawawa si Spencer dun Ayaw niya pa naman sa ganoong babae, tapos yun pa ang napunta sa kanya. Malay mo naman, magbago. Magkakaanak na sila. Tumango si Hart at nakipaglaro na sila sa triplet silang anak. Mommy, laro na tayo nila daddy ng bahay-bahayan. Oo anak. Lumapit sila sa mga bata na nag-aayos na ng tent para sa kanilang laro na bahay-bahayan. Labis ang saya na mag-anak habang nagbabanding. Nang matapos at mapagod, sabay-sabay silang kumain. Naligo naman sila Hart at Simon sa may pool area. Ang sexy talaga ng asawa ko. Thank you. Ikaw rin naman, ang macho mo. Talaga? Oo nga. Kinikilig na tugon ni Hart. Hinalikan naman siya ni Simon sa lapi, kaya na doble ang kilig na nararamdaman niya. Masaya silang naligo at nagtawanan habang nagkakwentuhan. Simula ng araw na iyon, mapayapa silang namuhay kasama ang triplet silang anak. Pinatunayan nila na mayroon pang pag-ibig na hindi kailanman matutugso o may isahan ng sinuman. Masaya nilang pinalaki ang kanilang anak na may disiplina at pagmamahal. Ang aral sa kwento: huwag basta-basta manguhusga dahil lang nakita sa panlabas na anyo ang itsura ng isang tao. Iwasan ang bullying dahil salitang lumalabas sa pipig ay walang kasamang pambura. Minsan yung taong nilalait-laitan natin yun pala yung taong nakatadhana para sa atin. Maging mapagkumbaba at huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Iwasan rin ipilit ang sarili sa taong hindi ka mahal. Walang patutunguhan na selfishness at obsession. Piliin mo yung taong mahal ka, hindi yung taong mahal mo, pero committed na sa iba. Sana po marami kayong matutunan sa kwentong pag-ibig na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.